Hello guys, magandang umaga po guys sa mga sa Pilipinas. Magandang umaga kasi sa akin ang umaga ko okay lang. Pero watch out tayo guys sa nangyayari. Kaya lang ako nagba-vlog guys dahil sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Grabe kasi guys eh. Ngayon nag-uulan na, okay lang ang panahon. Medyo malamig-lamig na ang gabi ko. Ah, Grabe kasi ang nangyayari ngayon sa Pilipinas guys eh. Siyempre araw-araw namimili ako sa Divisoria at nakikita ko kung ano yung mga ano doon nangyayari. Yung marami sa mga tindera doon, umpisahan ko sa tindera yung tindera doon, mga babae natutulog na lang guys, hindi kasi wala daw customer eh. So means lahat ng kita nila bawas dahil walang customer. Ikaw ba guys, ano ba yan sa panahon ngayon ni BBM na grabe grabe yung nangyayaring pagwawaldas ng pera ng kabanang bayan. Dami guys eh, malita-malita eh. Tsaka pinamumudmud siguro nila ganun. So wala tayong wala akong kapasidad para alamin yan kasi isa lang ang ang YouTube channel ko. Bihira ko pang magamit ito. Magsasalita lang ako pag worse na talaga yung nangyayari dito sa lugar namin. Siyempre guys, ako nabubuhay lang ako sa pension ko at saka sa sa tindahan ko. Tindahan ko maliit lang naman, pero siyempre kahit maliit ito, maliit, basta maliit lang. Guys, grabe ang nangyayari kasi ngayon. Imbis na ako ang magtinda, ako ang binibentahan ng mga kinakapos dito. Sabi ko, hindi ako na bumibili ng mga second hand. Ngayon, kung gusto nyo, bili lang ako, tapos benta. So nagpapatubo lang ako, sabi ko. Ngayon kung tinitignan ko kung ano yung pakiusap nila. Kung bigas, okay lang. Bilan lang 50 pesos na bigas yan eh, okay na eh. Pero pag malakihan na guys, ay wala. Negative ako dyan. Hindi ako pwedeng tumulong kasi limitado din lang yung pera ko rito eh. Kakautang-utang na nga ako eh sa mga mga suki kong utangan lang. Meron kasi ako ng utangan dito guys. So buhay palagi ang tindahan ko dahil sa ganun. Kailang magkautang ako, babayaran naman 2 months lang bayad na eh. Ganun lang. Ngayon guys, pag-usapan naman natin yung nangyayari ngayon sa Pinas. Kasi guys, imbis na trabaho ng mga politiko ay mag-invite ng investor para dumami yung trabaho ng mga tao dito. Wala guys eh. So pati construction workers nga guys, wala nang masyadong namimili. Kasi karamihan sa mga paninda ko, yung mga pang construction. Pero mga gamit-gamit ng tao, ganun. Pero wala nang masyadong bumibili guys kasi nga ng trabaho eh. So kaya lang ako nagsasalita kasi grabe na ginagawa kasi nila eh. Bakit ganun ang ginagawa nila sa Pinas? Ano ba kasalanan sa kanila ng Pilipinas? Bakit nila binabastos? Pambabastos yan guys, yung galawin mo yung pundo ng basta-basta lang ganun. Tapos yung trabaho ng ng namumuno, hindi na nila tinatrabaho. Yung pag-aalok nga ng investor dito sa Pinas, wala na rin investor. Ang investor nga dito, tumatakas na lumalayas na sa Pinas. Maalis na kasi alam nila hindi stable yung politika natin dito sa Pinas. Isipin mo, ilang taon na yung impeachment na yan, ilang buwan na pala o taon. Tagal na yan. Wala silang yung mga congressman, wala silang katigil-tigil kay impeach kay Sara Duterte. Sara wala mang ginagawang mali sa kanila si Sara. Sinasagot-sagot sila nung inambitahan nila si Sara. Imbitahan ba nila si Sara napakatalinong tao nun. Abogada din yun eh. Tapos inaapi pa nila yung mga tao ni Sara. Hindi po pwede yun. Naapihin mo yung mga tao ni Sara. Kasi walang pakialam yun eh. Nagtatrabaho lang ang mga yun. Ba't nila gigipitin?
gipitin nila si Sara. Si Sara yun nilalabanan sila. Agila ng Davao yun eh. Ako guys, sa totoo lang, taga Mindanao rin ako. Pero dito na ako nakabase sa Maynila kasi alam mo na, dito kasi na parang nakita ko dito ang opportunity para kumita ng malaki. Kaso mali pala ako. Sa ngayon, nasa probinsya ngayon ang kumita ng malaki kung may aral ka. Pero kung wala kang aral guys, mahirap dito sa Maynila. Kaya nga yung mga pamangkin ko dito, pinipilit kong mag-aral dahil wala silang balak mag-aral, mana sa inay. So pinipilit ko talaga silang mag-aral. Araw, pag pumunta ako ng bahay sa kabila, sinisermonan ko sila guys. Totoo lang, masakit nga yung alangala ko kasi sermon sa kanila eh. Pati tatay nila, sinisermonan ko. Yung tatay nila, kapatid ko kasi, hindi po pwede yung sisiting pretty ka sa panahon ngayon eh. Ang hirap ng buhay ngayon, sabi ko. Ilang taon ko silang nililibre sa sa pagkain ba, yung pupunta ako doon, kompleto, may bigas, may grocery, pero hindi naman palaging ganun kasi may buhay rin ako eh. Tapos ito pa, wala silang ginagawa, tulog lang ng tulog, matamad, tinigil pa yung pag-aaral. Isipin mo, 18 years old na yung isa 17 yata. Hindi man lang nila naisip mag-aaral, so kinukulit ko sila doon. Sabi ko, pag hindi kayo nag-aaral, lumayas lang sa bahay na ito, hindi kayo kailangan dito. Gusto niyo magpapasan sa akin araw-araw hanggang sa tumanda kayo, mga buwang kayo, sabi ko, matanda na rin ako eh. Sa akin pa kayo umaasa, matanda din. Kayo bata pa, kayo ang dapat magsikap, hindi ako. So, ganun ang sermon ko palagi sa kanila na eh. Kasi yung tatay nila walang trabaho. Tapos, nagtitinda-tinda rin. Kaso, matumal nga ang tindahan ngayon guys, kaya walang kita. Ngayon, ito ngayon ang sisti guys eh. Pag-usapan natin yung politika. Grabe naman ngayon guys eh. Imbis na ang i-impeach nila, si BBM, ang ini-impeach nila si Sara. Wala mang kasalanan si Sara. Vice President lang yun eh. Hindi man yun ang mahawak ng budget eh. Ang hinahabol nila yung confidential pa na 125M. Eh 125M lang yan. Yung COA nga, approve siya doon sa nila eh. Sa ni Sara, report ni Sara. Kasi niliquidate kasi nila yung mga confidential na yan eh. Pero hindi pwede ungkatin yan kasi nga yan eh, confidential nga. Kaya nga pangalan confidential eh. Pero pinipilit ng mga congressman na wag na i-impeach si Sara. Bakit? Yun ang tanong guys eh, bakit? Kasi tumanggap sila ng mali-maletang pera. Mga may sa senador din guys, ganun din. Yung ibang senador dyan, nanalo ba yan dahil binoto ng tao? Wala eh. Ang mga nanalo talaga na ibinoto ng tao, hindi nakaupo. Si Kibuloy, alam ko, isa yan sa nanalo eh. Pero nasaan ngayon si Kibuloy? Kinulong pa nila. Grabing mga tao ito. Tapos asan ngayon ang isang senador na si Jinggoy, kinulong din nila. Sana wag bumalimbing si Jinggoy para sa susunod na eleksyon siya pa rin iboboto ko. Si Villanueva, wag na siyang bumalimbing kasi siya iboboto ko kasama ang pangalan niya sa mga senador na iboboto ko sa 12 kung magtatakbo siya. Ngayon, ito ngayon guys, si Bato na, tago tuloy si Bato. Maganda yung tama yung ginawa ni Bato. Pabor ako doon kasi hindi siya dapat magpakulong dahil pag siya nakulong, dadalhin siya sa dahig. Pag siya nahuli, dadalhin sa dahig. Hindi po pwede yun. Dito lang muna sa Pinas. Kung gusto nila talaga, susipot yan. Pag may hearing, kung hearing dito lang, hindi siya dadalhin sa Kaso dinadala nga siya sa naka-ready na daw yung eroplano para dalhin siya sa dahig. Ito namang dahig na itong ICC, masyadong corrupt din pala, na-booking na sila, nakurakot din pala yung mga ICC na yan. Isipin mo, dinala doon si Tay Digong, matanda na yung tao, pa nila doon. Mga buang yan mga ICC na yan, makita ko lang dito yan, tusukin ko sa mata yan sa galit ko Okay guys, ngayon guys, ito ngayon si Sara, pinipilit nilang ma-impeach. Kawawa naman yung tao, wala namang ginagawang masama, at saka magaganda ang ginagawa ni Sara. Kasi takot sila na makulong kasi oras na manalo si Sara sa 2028 national election for president, yari sila lahat. Yung si congressman, halos
kalahati yata sa kanila tumanggap ng maleta. Si Luistro, si ano, yun yung revelation ng 18 Marines eh. So, sa ngayon, hindi pa natin masyadong mapaniwalaan kasi nga, pero sinabi na yan eh, ng pangalan ni Luistro kasama eh. Daming ng si De Lima kasama din sa sinabi ng 18 Marines. Siyempre, maniniwala na lang tayo kasi wala namang alam ang mga 18 Marines na yan eh. Ang problema lang, sila ang nag-escort, sila ang naghatid ng pera doon sa mga taong yan. Pati nga si, di ba? Yung bagong senador ngayon na ang tapang daw po, no? Harapin siya ni Robin Padilla o iklop siya. Ganun lang yun guys eh. So, ngayon guys, yung iba nga, hinihimo po na yung marunong gumawa ng YouTube channel, gumawa na kayo para batikusin natin ang batikusin itong mga nasa administrasyon ngayon kasi hindi na nila ginagawa yung trabaho nila eh. Nakatutok na lang sila sa yung impeachment ni Sara at yung 13 sila sa nagbabayad sila ng kung ano-anong offer guys para yung makuha nila yung 13 senador. Ayaw iba eh. Kaya nahirapan sila. Tama naman yung ginawa ng senador na umayaw doon sa mga offer kaparoon ni Senador Jinggoy Estrada. Inupiran siya sabi niya inupiran siya pero hindi niya tinanggap. So guys, ang magagawa na lang natin is hataw, laban tayo guys. Labanan natin. Ako may edad na rin ako eh. Nakikialam na lang ako dito dahil may YouTube channel ako. Pero hindi pa monetize. So kung para monetize ito guys, paki-subscribe na lang. Wala namang bayad mag-subscribe dito. Pindutin mo lang yung subscribe na button, tapos all. Yung bell, pindutin mo lang yun guys. Naka-subscribe ka na noon sa akin. Maka 1,000 lang ako guys. Magla-live ako araw-araw pa ako magla-live. Kasi may sweldo rin yan sa YouTube pag kumita yung yung live mo. Kasi yung idol ko si Podinet, nagla-live yun araw-araw. So panoorin nyo si Podinet live araw-araw 1:30 to 1:30 ng hapon at saka alas 8:30 ng gabi. 2 beses siyang mag-live sa isang araw. Except Sunday except Sunday. So guys, ganun na lang ang gagawin natin. Kasi wala talaga tayong magawa guys. Pinipilit talaga nilang ma-impeach si Sara. In-archive na nga ng Senado yung impeachment. Kasi wala talaga silang makikitang sino si Madriaga? Wala eh. Aanuhin nila, nakakulong yun tapos hinugot bigla. Ang mga ebidensya nila guys, palpak eh. Wala sila talaga masilip na ebidensya kay Sara Duterte. So malinis si Sara Duterte. So tumutulong talaga sa tao si Sara guys eh. Kahit din nandito na ako sa Maynila, pasalamat ako sa social media dahil ang social media talagang inaano nila yung pinapakalat nila sa buong mundo na ganun ang nangyayari sa Pilipinas. Kailangan lang guys matinong leader talaga eh. Pag nakuha ni Sara ang leadership, guys, isa ako sa matutuwa. Tuwan-tuwa ako guys, baka magpapansit pa ako sa kapitbahay ko. Kapitbahay ko na wala yung iba. So guys, yun kasi inaano talaga nila, grabe. Sana inaalok ko yung mga marunong gumawa ng YouTube channel, gumawa sila ng YouTube channel. Bagay yung iba, may mga Facebook, kaso marami kasing bawal sa Facebook guys. Pag nagkamali ka sa Facebook, marirestrict ka. Ako ilang buwan ako na-restrict sa Facebook eh. Monetize na ako pero hindi ako wala akong kita kasi nga na-restrict ako minsan sa buwan. Yung views ko na 70k bumababa hanggang 5k. Tapos ulit na naman ako. Kaya guys, ang hirap. So pasensya na sa mga followers ko, mga sa akin na nagla-likes, nagsusubscribe kasi ginagantihan ko rin naman sila ng likes at saka likes at saka comments. Ganun lang yun guys, para give and take. Ganun lang, give and take. So guys,
Ako wala rin naman akong alam dito sa YouTube na yan. Kasi itong YouTube channel ko, pinagawa ko lang ito. Nagulat ako, pwede pala ganun. Pwede kang mag-live, kaso pag naka 1,000 ka bago ka makapag-live, 1,000 subscribers. Wala pa ako. Wala pa yata 10 yung subscriber ko. So ganun na lang guys. At sana huwag kayong magsawa ano sa mga ina-upload ko, kasi minsan nag-upload ako, minsan hindi dito sa YouTube, kasi mas madalas kong ina-upload sa may Facebook page, kasi marami kasing bawal doon sa Facebook page guys eh. Tsaka shout out nga pala kay kay Laura Sacramento yung utay-utay lang ang chat, huwag masyadong kasi busy ako dito eh, wala akong time para harapin pirmi itong YouTube channel ko. At ang mga Facebook ko, pasilip-silip lang ako. Pero hindi ako palaging nagtututok dito dahil nakakalabo ng mata. Malabo ng mata ko, lalo pang lalabo. Tsaka sa shoutout nga pala kay Milagros Agleham, sinabihan niya ako na pumayat daw ako. Eh siyempre, ate, pumapayat ako dahil matanda na ako. Alam mo na, pag matanda na ako, alam ko naman matanda ka na rin eh. Pareho lang naman tayo, habulan lang tayo eh. Pero, at least hindi tayo gumagawa ng illegal, di ba? Legal lang. Ako gumagawa talaga ako ng paraan para kumita, makauwi ako ng Davao. Bakasyon ako doon sa kay Ate Mila, kay Manang Chonila. Gusto ko nga pumunta sa Jensan kay Boy Aberia. Kaso, di naman ako makapunta doon dahil wala nga akong pera ngayon dahil taghirap. Pero pag hindi na taghirap, susubukan kong makauwi ng Davao ngayong this coming November 1 para yun na. Oh guys, pag-usapan pa natin yung si Harry Roque guys, kakampi natin yan sa mga DDS kakampi ako ng mga Duterte. So sa DDS, kakampi ko, paki-subscribe, makiusap na ako sa inyo, paki-subscribe yung YouTube channel ko para makapag-live ako. Damay kayo sa mga kung ano man meron ako dito, idadamay ko rin kayo. Yung kunyari, mag-iingat lang ako dahil maraming mga demanda, mga libelous. Kaso pag naka 1,000 ako dito sa makapag-live ako dito sa YouTube channel, research ko lahat ng para hindi ako ma-libelous. Siyempre ang libel, magmumulta tayo niyan, wala tayong pera, di ba? Yung sinabi na lang nila, yun ang i-reveal ko sa inyo. Pero alam niyo guys, lang naman ako, maliit lang na tao ako, high school graduate lang ako at nagtrabaho ako sa RPN 9 before, pero hindi ako natutong mag-edit ng ng mga kasi hindi ako mahilig dyan guys, punta sa BTR para alamin paano pag-edit. Hindi ako sumasama guys kasi mas busy pa ako magtrabaho at matulog. Tutulog kaagad ako pagdating ng sila, nag-BTR sila. Hindi ko naman alam na ganun kahalaga yun guys, dahil hindi ko alam na magbo-boom pala itong internet. So dumami na, nagkaroon na, diba, nag-high-tech na tayo. So ngayon nakahabol ako dito na meron akong YouTube channel. Sana naman tangkilik naman konti. Makiusap na lang ako sa inyo, paki-subscribe, lalo na si Mila Kobe, subscribe mo yung YouTube channel ko. Si Antoinette Agleham, si Donna Agleham, apelyido Agleham, yung mga aliporis ni Donna, yung mga pamangkin ko, at saka yung asawa niya, paki-subscribe na lang sa sa YouTube channel ko. O, di ba? Para everybody's happy tayo. Ako happy lang naman ako dito kahit papaano. Tinutulungan ko yung isang kapatid ko dito dahil walang trabaho nga. Tamad eh. Pero wala akong magagawa. Yun talaga siya mana sa ama eh. Meron pa akong dalawang kapatid na babae dito, si Nati at si Marilyn. Kaso wala ring mga diskarte ba, hindi marunong diskarte. Si Marilyn dumidiskarte, masipag yun eh. Siyempre matanda na rin si Nati, tumatanda na rin, tumatandang paurong si Nati, natibidad. Kaya naasar ako eh.
Hindi ko na kinakontak, pero andyan lang siya sa Alabang. Pwede ko siyang puntahan. Kung mayroon akong pera rito, puntahan ko siya anytime para mabigyan ng grasya. Kaso wala nga eh. Taghirap ako ngayon. So, pasensya muna. May mga anak naman yun na may mga trabaho. Nasa Grab nagtatrabaho yung isa babae, may walang trabaho. Pero ano ba, yung ano na siya, yung stable din ang buhay. Dahil may asawa na yun. Tsaka nakapag-aral sila eh. Ako, hindi naman ako nakapag-aral. Ang may pagmamalaki ko lang dahil dumiskarte ako paano mabuhay. Pero dati nagtatrabaho ako. Nung matapos yung trabaho ko, nag-retire ako. Wala naman akong makuhang perang malaki. Kaya ang ginawa ko, nagdemanda pa ako sa agency. Tapos nilamon pa nila yung ano ko, yung kinita ko, kaya wala akong napala. So guys, ito na lang masasabi ko sa susunod guys, magpupost ulit ako ng ganito para malaman kung kayo ba kumaano. Okay guys, okay, hanggang dito na lang yung ano ko. Please subscribe my YouTube channel. Okay, bye bye.